Bukas na ba ang puso ni Maring Poki sa Sa bagong love life? pag-ibig? Yeah, kung galing kay God, bakit hindi? Kasi nakarang galing impyerno yun. Ah! Oo, kasi hindi ka maintindihan ng mga netizen. At hindi ko ako intindihin niyo ako. Sarado na kasi utak mong iba. Matapang ka ba talaga o front mo lang yan? Hindi pa ba sapat to? Ikaw makakasagot niyan. Ano sa tingin mo? Sa nakikita mo? Paano mo sinasagot, Mari, yung may gusto ka pa, kaya ka ganyan? Di ba? Napupuna mo yan. Laging ang sisi sa babae. Hindi makamove on. Ito na. Bigla siyang pumasok sa kwarto. Binuhusan niya ako ng tubig. Pinagmumura niya ako. Sabi niya, what's f***ing big deal? It's a f***ing chemical. Puro f***ing na lumabas sa bunganga. Yung pinitsirahan niya akong gano'n, yung ginanong-ganon niya ako, na pinagmumura niya ako, na binasahan niya ako ng tubig. Grabe yun. Hindi mawawala sa isip ko yun. Wala kang pinagtapatan niya? Tinatry kong maayos kami. Tinatry ko pang masalba para kay Maria. Ako na lang pala yung nag-i-effort. Dami kong tinago. Sobrang ang dami kong tinago. Si Maring Poco ang talagang pinaluluto niya to, tapos pinalalabas niya na siya nagluto. Hoy! Roll BTR! Hello. Diyos ko, ako pa ba? Kaya hindi halata. So pinapauwi niya agad yung cook, tapos pumapalit na siya. Baliw. Nakapili mo na to. Dali. Gusto dahil for talagang laing ni Maring Poco. Yes. Dahil ako isang Bicolano, so talagang tinitingnan ko kung sino yung napakasarap magluto ng laing. Ilan sa mangilan-ngilan ay si Maring Poki. Tingnan mo naman, Diyos ko yung laing niya. Oh my God! Naglalangis-langis. Nagmumura sa langis. Apat oh. na oras, te. Yung langis nito ay talagang gaganunin mo lang, lalagay mo Oo. dito. Tsaka lalo yan, pag nagparig ganyan, doon ka sa sagingan. Tapos mga gabi. Oo, Yes. Diyos ko. Nararamdaman mo, nabibiyak ka na. Oo. Ito ba'y nakarating na ng immigration? Yan? Na A to A na ba ang laing mo? Hindi pa. Pero yung malakas kumain yan, na ano Joke. Ayan, nasa hot seat natin ngayon. Ang kontrobersyal. na naman. Oo. Controversial. Ang aking kumare. Ay. Oo, Maring Poki, Pokwang. Ay, naku. Ayan, oo. O, ba't ka nga pa gumaganda? Ay, hindi pwede? Oo. Ay, hindi. Me- Siyempre, kailangan mo magpa-healthy, hindi dahil para sa mga lalaki, no? Hello, para sa pamilya ko, sa mga anak ko. Oo. Diba? We're not getting any younger. Pero ano, bukas na ba ang puso ni Maring Poki sa Sa bagong love life? pag-ibig? Ay, hindi. Hindi ko sinasara at wala lang. Ito lang ako, cool. O, hindi mo sinasara, so pwede. Yeah, kung galing kay God, bakit hindi? Kasi nakarang galing impyerno yun. Ah! Kung pag galing kay Lord, bakit hindi? Alam mo, bigla ko tuloy naalala, no, Maring Poki, nung nakaraang interview natin. Oh. Grabe yung pagtatanggol mo kay Papangli. Syempre, ganun talaga. No? Pinagtanggol Oo. ko siya, nilinis ko siya para baka sakali masalba pa yung family namin. Dahil ayoko namang lumaki si Malia na at the age of 3, broken family na siya. I'm trying my best pa na sana maayos pa kami. Hindi, lumalandi na pala. So, di ba? Oo, di ba nakuha mo pang ipagtanggol si Papang Oo. sa kapamilya mo? Oo. Di ba? Hindi May lang. mga ganun Kahit sa pa. inyong mga kaibigan ko, di ba? Oo Pinagtanggol ko yan. Oo nga. Ang dami kong tinago. Ang dami kong tiniis. Kasi nga, at the end of the day, syempre, tatay siya ng anak ko. Di ba? Tinatry ko pa rin nalinisin yung pangalan niya. Tinatry ko talaga. Pero hindi eh. Unfair naman ako nagtatry pang maisalba. Tapos siya pala, iba na yung ginagawa. So unfair. Kaya ka galit na galit, ano? Oo. Di Kasi ba? dahil sa dami ng panahong pinagtatakpan mo siya, Iba pa yung sinukli sa'yo. Oo. Kasi hindi ka maintindihan ng mga netizen. At hindi ko ako intindihin niyo ako. Hindi ko ano yun. Problema na niyo yung kung hindi niyo maintindihan. Sarado na kasi utak ng iba eh. Oo, kasi nga, di ba, yung bawat basher daw sinasagot mo, marami kang panahon. Deserve nila yun. Oo. Bakit? Deserve nila yun. Oo. Diyos ko. Paulit-ulit ko ba sasabihin, Mars, na hindi po ako bitter. Ganito lang yan. Nung panahon ba na okay kami, bitter ba ako? Nung panahon ba na masaya kami, na hindi siya nagloloko, bitter na ba ako? Di ba? Masaya kami. Bakit ako nagkaganito? Kasi may ginawa siya. May nangyari. Walang babae, walang nanay na gustong laging galit. Ayoko magka-cancer, no? Hello. Di ba? Kaya ka lang naman nagalit kasi may nangyari. Oo. Alam nga namang hindi maganda yung nangyari. Ang galing-galing mo sa logo.
Oh, perfect. Ano? Sa mga hindi nakakaalam, ano yung nangyari? O hindi ba nga, alam mo na, unang-una, yung sa negosyo namin. Mhm. Tapos may mga nakikita na akong mga red flags and everything na dapat noong ko pa binigyan ng pansin pero dinedma ko lang. Lumala yung mga red flags, di ba? Naging pabigat. Ikaw na nga lahat ang bumuhay sa kanya. Ungrateful pa. Alam mo yun? Tapos, di ko rin makakuha yung point na bakit pag sa isang relasyon nasira ang isang relasyon, babae ang sinisisi. Puna mo yan. Oh. Diba? Napupuna mo yan. Laging ang sisi sa babae. Ay, bitter ka. Bitter kasi yan eh. Hindi makamove on. Parang, okay. Bakit ganun? Anong Oo. nangyayari? May sagot ka? Yung sa amin dalawa kasi nga, afam, feeling ko nandun pa tayo sa colonial mentality na porke afam, porke puti, kinakampihan. Ako, hindi ko naman sinasabing kampihan niyo ako. Hindi ko sinasabing wag niyo akong invalidate yung nararamdaman ko. Kasi bakit daw hindi makamove on? Actually, nakamove on na po ako. Kaya lang napag-uusapan ko ngayon, di ba? Wala tayong magagawa. Pasensya na kayo. Ako nagbubukas ng topic. Di ba? Oo. Sabi, ayan na naman siya. Ang ingay na naman yan. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Mga ganong-ganong hanas, di ba? Sinasabi nila, Mare, na ba't ka pa nagsasalita? Deported na nga. Ano pang gusto mong mangyari? Ang gusto kong mangyari, hoy, magtrabaho ka, magbigay ka naman sa anak mo. Hindi nagbibigay sa anak eh. Yung nandito, hindi nagbibigay. Yung nandun, wala. Sabi ba naman, pinadeport mo eh, natural. Yung nga nandito, hindi nagbibigay eh. Di ba? O di pa deport na lang. Ako nagpapakamatay yung kakatrabaho. Siya nakikita sa mga iba't ibang club, gabi-gabi. Iba't ibang babae kasama, nag-golf. Anong ginagawa mo rito? Pasarap ka lang. Habang ako nagkakandakuba kakatrabaho. Di ba? Ang palayasin. Hindi, Paano mo sinasagot, Mare, yung may gusto ka pa, kaya ka ganyan? Hindi sa may gusto, nanggigigil ako kasi nga hindi siya nagpapakaama. Yun. Nanggigigil ako dahil hindi siya nagpapakaama. Di ba? Parang, ako lang ba gumawa mag-isa nito? Di ba? Karapatan ng anak ko yun. Kaya ako lumalaban, karapatan ng anak ko. At ganun din ang gawin ninyo sa mga anak ninyo kung sakaling mangyari sa inyo yan. Huwag nyo nga hayaan na ganyan-ganyanin lang kayo, di ba? Paano matututo yung mga yan? Kaya dumadami yung mga ganyan eh. Kinukonsinti kasi, di ba? Yung mga enabler kasi. Diba? May mga enabler. Yan, diba? Kaibigan, kamag-anak. Napadeport mo na. Oo. So, meron bang effort from him Wala. to reach out sa bata? Wala. Nung nandito sa Pilipinas, hindi nagre-reach out. Lalo na dun. Nung nandun na. Hindi nagre-reach out. Hindi na, kumbaga hindi nila deserve si Malia. Even the lolo and the lola, walang effort from them. So, hindi nila deserve si Malia. What if mag-effort? It's too late. Hindi mo ipapakausap or ipapa-video call si Malia? Depende kung paano niya ako i-approach. Kasi nung bago mag-Father's Day, nag-message sa akin. Pero ang dating kasi parang inuutusan ako. Alam mo yun? Parang pautos. Oo. Pero, may hindi ka nga nag-sorry sa mga nangyari. So, hindi mo sinagot yun? Parang nag-uutos sa'yo? Wala. Sininzone ko lang siya. Kagaya ng ginagawa niya sa akin, sinisinzone niya ako. Ginantihan mo lang ng Yes. sin-zone. Oo. Kung chabit sinzone ka, chabit sinzone din kita. Ganun lang yun. Ayan, malinaw yan. Walang gusto na or hindi na mahal ni Maring Poki. Kasi nga nami-misinterpret nila, Mare. Na kung wala na, bakit kailangan pa manggigil? Bakit pa kailangan magalit? Nagagalit ako kasi hindi niya ako tinutulungan doon sa bata. Di ba? Aminin niyo naman, ang mahal-mahal na ng bilihin ngayon. Di ba? Gusto ko mabigyan ng magandang edukasyon yung bata Di ba? Hindi pwedeng ako lang to. Karapatan ng bata yun Karapatan ng bata na makakuha siya ng kung ano yung para sa kanya. Ano ito? Ginawa mo lang yung bata tapos wala na. Ganun-ganun lang yan. Pero ikaw ba, anong initial reaction mo nung mabalitaan mo na kasalukuyan siyang dinideport? Wala. Nahinga ako ng maluwag kasi, ay, salamat. Alam mo kung bakit? Sumasama yung loob ko habang nandito siya noon na wala akong katuwang sa pagpapalaki ng bata. Wala akong financially support. Wala, di ba? Ako lang lahat, pero nandito ka. Andiyan ka lang. Ang nababalitaan ko, panay lang ang golf. Panay lang ang party. It's so unfair na ako, naghahanap buhay ako para sa anak mo, habang ikaw pasarap ka lang. Sa bansa ko, sa Pilipinas. Di ba? Binababoy mo ako sa sarili kong bansa. Ano yun? Wala. Kailangan talaga mapaalis. Kung gusto mong magbaboy, doon ka sa bansa mo, wag dito. Yan bang mga matapang ka sa harap ng camera, pero pag wala kang camera, umiiyak na ba si Mare? Pag walang camera, wala. Tumatawa lang kami ng mga anak ko. Luto lang kami ng luto. Pag napag-uusapan, ganito, na-open yung topic, nanggigigil talaga ako. Kasi nga hindi nag-sorry yan Ever since the world began. Kahit nung okay pa kami, pag nagkatampuhan kami na never nag-sorry sa akin yan.
Hanggang wala na siya dito sa Pilipinas, hindi, no remorse talaga. Wala talaga. Yung, sensya ka na sa nangyari sa atin, gagawin ko yung lahat para magawa ko naman obligasyon sa anak natin. Sensya na, ganyan, sorry. Wala! Kahit nga kay Maymay, hindi nag-sorry yan. Kay May, never nag-sorry yan kay May. Ba't nagkaroon din ba ng kasalanan kay Maymay? Ang nagawa niyang kasalanan kay Maymay, binigo niya yung anak ko kasi pinagbilin ako ni Maymay sa kanya. Di ba? Nung time na walang alam si Maymay na yung binuhusan niya ako ng tubig. Binuhusan niya ako ng tubig noon. Sinabuyan ka niya ng I was tubig. 6 months pregnant kay Malia. Yun yung kasi ito yung tinatawag na micro-cheating. Sa mga hindi nakakaalam ha, this is red flag. Nakita ko siya nagla-like siya dun sa isang babae na halos nakahubad na. So, syempre, we're both following each other, di ba? So, lumabas dun sa timeline ko na like by him, si ano. Oo. Bakit niya nilike to? Sino tong girl na to? So, tinignan ko yung account ng babae sa Instagram. Oh my God! Araw-araw na ginawa ng Diyos na halos nakahubad na yung babae sa Nilalike. Oo, taga-Aklan eh. Lagi siyang nakalike. Halos hubad na yung babae. Video, picture. Sabi ko, bakit niya nilalike to araw-araw? Nakakaloka. Wala siyang pinalampas na post ng babae. Araw-araw siya nakalike. That is disrespectful yung ganon sa partner mo. Halimbawa, kahit ako, babae ako, araw-araw ako naglalike sa lalaking nakalabas lagi ang abs. Anong pakiramdam mo pag nakita mo yan? Diba? Tapos kilala tayong tao, nakikita, uy, yung ano ni Poco, no? Like ng like dito kay Kemi, oh. Diba? Ano ang iisipin ng tao? So now, sinita ko siya. Kasi hindi siya pina-follow ng girl eh. Siya lang ang naka-follow. Hindi siya pina-follow ng girl. Oo. Titanong ko siya, sabi ko, sino to? Bakit araw-araw ka naka-like sa kanya? Ito na. What's f***ing big deal? It's just f***ing Kemi. Puro f***ing na lumabas sa bunganga. Oh. Bakit daw big deal sa akin yun? Eh ano lang naman doon? It's f***ing social media. F***ing Kemi. Puro f***ing na lumabas. Okay. That was 10 a.m. ng umaga. Buntis ka nito. Oo, 6 months ako kay Maria. Natutulog ako ng hapon na nap time. Bigla siyang pumasok sa kwarto. Binuhusan niya ako ng tubig. As in, binuhusan niya ako ng tubig. Basang-basa yung kama. Pinagmumura niya ako. Sabi niya, ina mo, ganyan. Para daw binibig deal ko daw yung mga ganun. Kasi siguro, sumama ang loob niya dahil nabuking ko siya. Mo, ganyan. Tapos dinuro-duro niya ako habang nakahiga ako sa kama. Ayan hindi ko nilabas yan. Ngayon lang. Kaya isa to sa mga bawsi na nasampa ko sa kanya. Pag bumalik dito sa Pilipinas yan, bawsi yan eh. Tapos nun, Binuhusan ka ng tubig. basang-basa ako, Mars. Pati yung kama ko, basang-basa. Galit na Walang galit. kaabog-abog. Wala, nagulat ako. Walang kaabog-abog. Bumasok siya sa CR. Paglabas niya, may dala-dala na siya. Binuhusan niya akong ganun. Ina mo ka. Na mo. Ano reaction mo nun? Di syempre na. Gumanti ka ba? Mars, maselan yung lagay ko. Oo nga, actually. Di ba, alam mo yan, maselan Oo. yung pagbubuntis ko kasi edad ko nun 45. So maselan na, di ba? Sa galit ko, kesa mag-abang-abot kami, nakakatawa. Bahay ko yun, di ba? Akong lumayas 3 days ako nag-stay sa isang hotel dyan sa overlooking, sa Cloud9. Doon ako nag-stay, kumuha ako ng kwarto. Yung manager doon, kaibigan ko, si Verns. Kaya isa rin yung titistigo rin sa kanya yan pagka sa Bausi. Kasi nandun pa yung check-in binayad ko. Tinago niya yun. Oo. Pati syempre may record doon, di ba? Oo. Na naglayas ka. Oo, na naglayas ako. Pero hindi ako hinanap. Oo. Kusa akong umuwi kasi si Maymay, during that time si Maymay nag-internship sa Europe. Nagtataka si Maymay, asan ka ba? Bakit ganyan-ganyan? So, umuwi na lang ako kasi baka makahalata yung bata. Ayoko nag-aalala yung anak ko, nasa malayo siya di ba? Umuwi ako, never ako hinanap niyan. Never ako hinanap. Talaga? Tinatanong ko yung mga katulong, kumusta kayo dyan? Ganyan. Eto yung isa, wala lang, exercise lang. Hinanap ba ako? Hindi po. Di ba? Galing. Tapos nun, ilang beses ako nagbi-bleed dahil sa stress. Ilang beses na muntik malaglag si Malia. Now, dyan naman papasok naman yung obigayni ko. Titistigo rin siya kung sakali. Grabe mong tinago yan, ha? Dami. Tinago mo sa amin yan. Tinago ko talaga yan. Tinago ko yan. Binild up mo sa amin Yes. si Papang. Kasi nga, gusto ko pang maisalba pa sana. Diba? Kahit paano sana masalba pa para doon sa bata. Pero hindi. Ako nag-e-effort ako na kahit paano maayos pa kami. Siya pala lumalandi na. Kita ko yung mga text eh. Diba? Nakita ko yung mga text. Nag-breakdown ako. Sabi ko, oh my God. Tinatry kong maayos kami. Tinatry ko pang masalba para kay Maria. Ako na lang pala yung nag-e-effort. Kasi yung pala talaga yung gusto niya. Siguro hinihintay lang talaga na magalit ako, mapalayas ko siya. Para nga namang magmumukhang ako yung kontrabida. Pabiktim eh. Ang galing. Ang galing magpabiktim. Doon ka nanggagaling. Ang dami kong tinago. Sobrang ang dami kong tinago.
Si Kay Brosas, syempre isa yan, sa kaibigan ko. Alam ni Kay yan. Bakit ka nandyan? Ikaw ang may-ari ng bahay, ikaw ang naglayas. Ni hindi ka hinanap. Alam niyang maselan ang lagay mo. Umuwi ka. Galit na galit si Kay Brosas. So, nung naipanganak mo na si Malia, nagbago ba siya? Nagbago in a way na kasi wala na siyang choice, nandyan ah. Pero, i-rewind ko lang ha. Nung nalaman niyang buntis ako, ayaw niya, di ba? Galit na galit siya. Ayaw niya na nagbuntis ka? Ayaw niya. Kulang na nga lang, dukutin niya yan eh. Kasi nga, ayaw niya sa responsibilidad. Ah. Ayaw niya yan. Ayaw niya yan. Nung pinakita ko sa kanya yung pregnancy test, napatayo siya sa kama. Akala ko matutuwa. Galit na galit. Oo? Galit na galit siya. Narinig pa nung kapatid ko na nag-aaway kami sa kwarto. Akala ng kapatid ko nagsusuntukan na kasi. Sabi na, ano yan? Marieta, ano yan? Ano nangyari dyan? Kasi nga, ayaw niya yung pagbubuntis ko. Kaya, nung lumabas na si Malia, siguro, wala na lang siyang choice. Minahal man niya yung bata, siguro, mahal niya dahil bata. Pero yung ginampanan niya pagiging ama, never. Never. May hindi nga siya nag-effort na maayos kami ulit, di ba? Kung talagang mahal niya anak niya, kung talagang mahal niya kami, gagawa ng effort yan. Parang feeling ko, gumawa siya ng paraan para makaalis. Kasi nga, may mga sulsul eh. May mga kaibigan siya nakilala dito na sulsul. Sinulsulan siya, may mga lumandi. Naghihintay siya ng pagkakataon na magalit ako at palayasin ko siya. Dahil yun ang gusto niyang buhay. Yung wala siyang responsibilidad. Yun ang gusto niya, yung gabi-gabi siya magpa-party. Yun ang gusto niya. Kaya di ba nakikita siya sa mga club sa BGC, nakikita yan. Alam mo naman ang netizens. Diyos ko po, Mariosep, ang netizens kayo, ang bibilis. Mga iskopera din. Oh, di ba? Naglalakad siya sa BGC, binibidyo siya, may kasama siyang babae, pinaforward sa akin eh. Oh, di ba? Mabilis ngayon. Oh, namimili siya sa isang groceries. Pinipicturean siya, pinaforward sa akin, may kasama. Di ba? Ganon. Grabe yung pagtatakip mo, no? Grabe, lahat ng pagtatakip talaga ginawa ko sa kanya. Kaya doon ako nabubuwisit. Kung husgahan niyo ako, hindi niyo pa po alam lahat. Marami pa kayong hindi alam. Ang nakikita niyo lang kung ano yung nangyayari sa social media, sa mga interview, sa mga ano. Pero behind cam, hindi niyo alam kung ano nangyayari sa amin. Ilang beses ako muntik makunan. Ilang beses akong nakunan dahil sa stress sa kanya. Kung hindi ko pinaglaban si Malia na ini-injection ako ng pampakapit, walang Malia. Dahil sa stress ko sa kanya. Pinaglaban ko lang, di ba? Tapos sasabihin mo, mahal mo anak mo. Saan banda? Saan banda? Ha? Saan? Maramdaman, di ko nakikita. Oh, eto pa, makakaloka ha. Nung time na bago siya ma-deport, ang tagal nilang hindi nakikita ng anak niya, di ba? Kasi nga, hindi ka nag-effort eh. May dala siyang stop toy. Inabot dun sa anak. Sabi dun sa anak, eto yung naiwan mo sa kondo, naalala mo. Ganyan. Talaga, sa loob ko, naiwan sa kondo. Dumaan ng Pasko, walang regalo. Dumaan ng birthday ng bata, wala kang regalo. Dumaan ng Valentine's, wala kang regalo. Ang iaabot mo, yung naiwan lang sa kondo. Pero, nakikita ko sa post ng mga kaibigan mo. Nakita ko sa post ng mga kaibigan mo, nandun ka. May regalo ka dun sa anak ng kaibigan mo. Birthday! Pasko, may regalo ka doon sa mga anak ng kaibigan mo. Sa sarili mong anak, wala. Hindi ako nag-aano ng material na bagay. Kaya ko nga bilan ng toy store yung anak ko pag gusto ko eh. Kaya kong bilan niya ng isang buong toy store. Ang sinasabi ko, kahit maliit na bagay, naalala mo yung anak mo, masayang masaya na yan. Pero sa ibang anak ng kaibigan mo, may oras kang mamili. Di ba? Nakikita ko eh. Hinahanap ba ni Malia yung tatay? No. Buti na lang. Kasi nga wala naman siyang na-invest na emosyon sa anak niya, ba't ka hahanapin? Wala siyang naiwang emosyon. Walang natatandaan yung bata. Ba't siya hahanapin? Di ba nga sabi ko sa'yo, yung social media namin, yung YouTube na ayaw niyang isurrender, ang sabi ko sa kanya, isurrender mo sa amin yan. Kahit dyan man lang makatulong yan sa anak mo. Total, di ka naman nagbibigay ng sustento, kahit yan na lang sana. At bibigyan ka pa kita ng chance, makita yung anak mo. Twice a month, bigay mo lang. Nung una, payag na. Nung i-deliver na yung hard copy ng lawyer ko, parang agreement, biglang nagbago isip, hindi na raw niya ibibigay sa amin. Okay. Di wag. Oh, so gumawa ka ng paraan para makabawian ba siya or kunin... Yung social media? Wala na, saksak niya sa ngalangalan niya. Gumawa kami ng bago. Ay mo, anong gagawin niya dun? Anong gagawin niya ron? Yun nga, sabi nga ng mga kaibigan ko, sana man lang ibigay na lang niya. Total naman, di siya nagsusustento sa bata. Kahit yun na lang sana. Kasi di ba, sayang yung followers namin doon, nasa kalahating milyon na rin yun, di ba? Ngayon, nakatenga, stagnant. Sayang, di ba? Anong plano niya doon? Paglaki ng bata, Mane, si Malia, hindi maiwasan mag-google niya yan kung anong nangyari. Ay, wala naman ako sikreto sa kanya eh. Ako sa mga anak ko, lahat ng nangyari sa buhay ko, kahit si Maymay, alam nila na wala akong sinisikreto dyan. Yan sabihin ko sa kanya. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, itong nangyari, itong tatay mo, itong klaseng ama, ngayon mag-decide ka.
Hindi ko siya sisiraan sa anak niya. Sabihin ko lahat kung ano yung totoo. Sabihin ko talaga na ayaw sa'yo ng tatay mo na pinagbubuntis kita. Kasi yun ang totoo. Munti ka nang malaglag dahil sa tatay mo kasi yun ang totoo. Gusto mo makausap yung obigay ko na ninang mo na ilang beses kanya sinalba para kumapit ka lang dahil sa stress dyan sa ama mo, munti kang mawala. O ngayon, mag-decide ka kung gusto mo pa rin siya makita. Kasi yun ang totoo. Hindi ako magdadagdag ng kwento, hindi ako magbabawas. Sasabihin ko yung totoo. Dahil lahat naka-record dyan eh. May record sa ospital eh. Kung ilang beses akong pabalik-balik doon dahil nagbi-bleed ako, nagdidelikado. Dahil sa stress sa kanya. So, ibig sabihin, yung vow si Mare ay saka lang maisasampa kung babalik siya? Naka-standby kami. Anytime yan, pag bumalik siya dito, Bausi is a criminal case. Yung pinitsirahan niya akong gano'n, yung ginanong-ganon niya ako, na pinagbumura niya ako, na binasa niya ako ng tubig. Grabe yun. Hindi mawawala sa isip ko yun. Wala kang pinagtapatan niya? Pero alam ng mga kasambahay ko, lahat ng mga kasambahay ko, naririnig nila. Tapos niligpit pa nila yung kama kasi basa eh. Yung si Annie, kahit wala na sa akin si Annie, she's willing to testify. Kasi siya nagligpit ng kama eh. Ang dami kong tinago. Sobrang ang dami. Matapang ka ba talaga o front mo lang yan? Hindi pa ba sapat to? Ikaw makakasagot niyan. Ano sa tingin mo? Sa nakikita mo? Kasi ako, pag bumalik talaga dito yan, another kasuhan na naman kaming dalawa eh. Hindi ko siya titigilan. Doon ka lang. Huwag ka dito. Tapos natatawa ako doon sa mga sinasabi, di huwag ka rin pumunta ng Amerika. Bakit? Anong ginawa ko? Wala po akong nilabag na batas ninyo. Lahat ng pasok ko sa Amerika, legal, maayos. Sumunod po ako sa batas. Siya ba sumunod dito? Sumunod ba siya sa batas natin? Di ba hindi? Enabler ka rin eh. Alam mo palang wala siyang bakit hindi mo nireport? Di ba? Ano sagot mo? Ang sagot ko dyan, matanda na siya. Pumasok siya ng isang bansa, alam niya na ang rules. Dapat ginagawa niya. Hindi niya po ako sekretary. Girlfriend niya ako, nanay ako ng anak niya. Hindi po ako taga-ayos ng papel niya. Di ba? Natural, okay pa kami. Alam nga namang wala namang kabog-abog. Ang saya-saya namin, padideport ko. Di ba? Ganun talaga. Pero hindi ako enabler. Alam niya ang dapat niyang gawin. Alam niya ang batas dito sa Pilipinas. Dapat ginawa niya. May sarili ka siyang pag-iisip. Alam niya kung ano yung bawal at hindi. Eto pa. Hindi ko na lang babanggitin yung isang kaibigan natin. Yung isang kaibigan natin, sinamahan siya sa immigration para kumuha ng, something business visa o ano. Kasi nga, di ba, may negosyo kami. Buti na, pa-deport mo yung demonyo, hayop pala yung ex mo. Bakit? Ito, ngayon ko na lang sasabihin sa'yo ha. Diba, sinamahan ko yan sa immigration. During that time, okay pa kami. Okay pa kami. We're happy na nagninegosyo kami. As in, okay kami. Pagdating dun sa immigration, tinanong siya ng immigration officer, Sir, bakit hindi mo na lang pakasalan si Pokwang? Para may resident visa ka, chuchu-chuchu. Alam mo, ito daw ang sagot. Ang daming pasikot-sikot ng sagot. Baka may press, malaman, chuchu-chuchu. Naimbiyar na sa kanya yung friend natin. Bakit ganun ang sagot? Di ba dapat yes or no? Yun pala, wala ngang balak. Pero buti na lang din niya pinakasalan. Kasi kung pinakasalan ako niyan, sabi ng lawyer ko, masasakit ang ulo ko. Masasakit ang ulo ko. Siyempre, hahati pa yan sa mga pinagpaguran ko. Hello? Di ba? Nang wala naman siya kapagod-pagod. Sa isang banda, sinasalba pa rin ako ni God. Diba? Ako pa naman, alam mo naman, tanga-tanga ako, diba? Baka may hindi ako nagpa-prenup, diba? May isang kong kaibigan na walang prenup, diba? Laki tuloy ng binayad niya rin sa buhay. Diba? Kaibigan natin. Oo, matalino yon. Pero pag din sa pag-ibig talaga, nagiging tanga ka diba? Malamang ganun din ang nangyari sa akin. Kung ano yan, hahati pa yung hinayupak na yan. Pero si Pepper, parang sa akin masakit na bakit ganun? Diba? So, talagang gagamitin mo lang pala talaga ako, no? Kasi nasagot niya sa immigration officer Kaya nagalit yung friend na, ba't ganun ang sagot nito? Na-turn off siya. Kasi nakita ng friend kung paano ko siya naasikaso, di ba? Inalagaan, minahal, game, chuchu, pinag-aksaya ng panahon, tapos yun ang isasagot mo dun. So sa mga pinagdadaan mo ganito, nag-consult ka ba sa psychiatrist kung meron kang PTSD o yung post-traumatic? Actually, advice yun ng lawyer ko at saka ng family doctor namin. Kasi pwede ko rin yung sa Bausi Nagkaroon ako ng anxiety sa mga nangyari, psychological abuse. So pag nag-uusap kayo ni May ng anak mo, anong bilin niya sa'yo or sinasabi niya sa'yo? Alam mo, mabait talaga yan ako Sobrang mabait talaga yan ako. Sinasabi lang sa akin ng anak ko, Ma, nakayanan nga natin ang tayong dalawa lang. Ito, another pagsubok. Andito lang kami. Hindi ka namin pababayaan, Ma. Andito ako, kami ni Malia. Kung nasasaktan ka pa rin, sige lang. Okay lang yan. So wag mo lang pabayaan sarili mo.
So ikaw, Mari, hindi mo naman pinababayaan ng sarili Ay, no. mo talaga. No, nag-exercise ako, nalaga ko sarili ko. Every 6 months, meron akong blood test, lahat, to the echo, lahat, meron ako yan every 6 months. Lahat. Hindi ko inaalaga ng sarili ko para sa isa namang lalaki. No. Hindi ako nag-exercise para sa isa namang lalaki. No. Inaalagaan ko sarili ko para matagal ko makasama yung mga anak ko. Pero ingat sa pagtawid. Minsan kasi, kung kailang maalaga ka, tanga ka naman tumawid. Oo. Diba? Ang mental health mo, kumusta? Ang mental health ko ay, sabi niya, baliw daw ako. Sabi niya, pinagkakalat niya, baliw daw ako. Ganyan talaga yung mga narcissist di ba? Wala na silang masabi dahil totoo naman lahat, palalabasin kang baliw. Di ba? Kung baliw ako, hindi ko naalagaan ng anak mo. Hindi ako makakapagtrabaho, sira ulo ka pala eh. Isip-isip ka nga, bago ka magkalat ng chismis, ikaw ang baliw. Di ba? Awake. Di ba? Ikaw ang baliw. Hindi mo kayang buhayin ang anak mo, hindi mo kayang gampanan ng sarili mo, baliw ka. Anong na-realize mo sa buhay, Mari? Ang na-realize ko sa buhay, yung wag ng pagiging tanga, tsaka wag mong iniipon. Iniipon ko kasi, di ba? Kung Inipon mo yung mga... yung mga pinagagagawa niya, inipon ko lahat. Kaya yung mga kaibigan niya dito, yung mga enabler niya rito, marami pa kayong ang di alam sa ginawa sa akin yan, kaibigan niyo. Would you say na meron ka rin pagkakamali? Kaya naghumantong sa ganito? Ang pagkakamali ko talaga kasi, tinolerate ko siya. Mahal mo eh, hindi pala maganda. No? Na tinotolerate mo. Dapat Oo pala naman. talaga dapat. Kaya ngayon ang ginagawa ko kay Malia, ang pagpapalaki ko kay Malia, hanggat maaga sinasabi ko sa kanya, no, don't do this, don't say that. Konting bagay lang na makita ko na hindi tama, inaano ko agad sa ba, kinukorek ko agad siya. In a nice way. Baka kasi yun ang hindi ginawa sa kanya ng magulang niya. Kaya yung bata, I'm so proud na kahit ganito ako, sinasabi niyo butangera, palaaway, maganda po pagpapalaki ko sa mga anak ko. Magagalang naman sila, in fairness. Diba? Lumaki lang talaga ako ng ganito, palaban. Diba? Kasi nga yung buhay namin, kumbaga, battle of survivor. Diba? Kailangan mo lumaban. So, na hanggang ngayon, dala-dala ko yung pagiging Amazona. Ano message mo sa sarili mo, Mare? Hoy. Unti-unti, ha? Alam mo na yan. Nagaan mo yung sarili mo. Tapos next time, huwag ka ng tanga-tanga, ha? Dahil mo nagastos. Tanga. Tanga-tanga mo. Pati yung pamilya, pag umuwi dito, istimang militar. Huwag ganun, ha? Tama na. VIP treatment. Mamahaling hotel. Mamahaling restaurant. Tama na yun, ha? Tama na. Ipon-ipon ka na para sa mga anak mo, ha? Sarili mo, dali ka mga bata, matanda ka. Imagine mo, ganun ang treatment mo sa family, pero hindi na siya nasuklian. Hindi naman ako nag-aabang ng suklian niya, respetuhin mo na lang ako bilang nanay ng anak mo. Kung wala kang maibigay na support sa bata, huwag mo na lang pinagkakarat na baliw ako. Tantanan nyo na yung bitter move on, bitter move on, bitter move on. Yung yaya po ni Malia, ang anak po niya ay isa lang. 19 years old na po yung anak. OFW dati yan. Naghiwalay sila, yung anak niya was parang 10, so 9 years ago. Hanggang ngayon, pag napag-uusapan namin yung ex niya, kung paano siya kinaliwa, kung paano siya sinaktan, umiiyak. Nandun pa rin yung sakit. Now, sasabihin niyo sa akin, move on, bitter, move on, bitter. Uy, 3 years pa lang po kami. Kumusta po yun? Depende kasi yan sa pain. Depende yun sa pinagdaanan. Can you imagine? Hanggang ngayon, umiiyak pa rin siya. 19 years old na yung bata. Pero hindi ko siya in-invalidate. Yung naramdaman niya, hindi ko sinabing, move on ka na, Kimi. Alam mo ginagawa ko, sige, iyak mo lang. Iyak mo lang. One day, gigising ka, pagod ka na. One day, gigising ka, ay, wala na pala akong luha. Hayaan mo lang siya, hayaan mo lang. Ganun po ang proseso ng pagmumove on. Hindi yan kasi ngayon, bukas makalawa, wala na eh. Ang plastic mo naman. Dahan-dahan po yan. Marami nakaka-relate sa iyo, Maring Poki. Ano yung gusto mong i-share or ipayo sa kanila? Alam mo, sa mga kagaya ko ng mga may pinagdadaanan, unang-una, lumaban kayo, hindi dahil mahal mo pa siya o ano, hindi. Lalo-lalo pag may anak kayo, yung karapatan ng bata. Pinadeport mo eh. Paano makakapag sustento? Yung nga nandito eh. Hindi nagsusustento eh. Ano gagawin mo dito? Di umalis ka na lang? Kaya ako siya pinauwi. Kasi nga, di ba, bawal siya magtrabaho dito. Dahil nga turista lang siya. Yun yung kinaso sa kanya eh. Kaya ako siya pinauwi para magtrabaho siya doon. Hindi yung mamas boy siya. Magtrabaho siya doon at sustentuhan niya anak niya. Di ba? Magpakaama siya sa anak niya. Hindi po ako mukhang pera. Minsan natawa ako doon, may nabasa ako. Mukha ka palang pera. Hindi sa mukhang pera yun. Nilalabang ko yung karapatan ng anak ko. Pera, may pera ako. Ako nga bumuhay dyan, di ba? Mukha daw akong pera.
Ilalaban ko yung karapatan ng anak ko. At doon sa mga nanay na pinagdadaanan kagaya ko, ilaban nyo yan. Para hindi na sila dumami ng ganyan. Kaya dumadami yung ganyan kasi lingas kugon lang tayo eh. Lingas kugon tayo sa laban. Hindi, yan ako to. Tapos pag wala na. Hindi. Iparamdam nyo sa kanila kung ano yung pagkukulang nila. Iparamdam nyo sa kanila kung ano yung dapat binibigay nila na karapatan ng anak ninyo. Kasi pagka hinayaan nyo lang na ganyan, wala lang. Ay, wala na. Oh, okay. Oh, next victim. Next. Kawawa yung mga susunod. Diba? Sa pagiging ina, ano nga ba yung tama? Tama na bigay mo yung pagmamahal na deserve ng mga anak mo. Kasi hindi naman nila hiningi na isilang sila eh. Diba? Bigay mo yun. Yung suporta, yung mapalaki mo sila na maayos. Lalo kung ikaw lang ang nilulok nila na wala namang support ng ama, ikaw lang kasama nila araw-araw. Ipakita mo sa kanila na anak, hindi ka dapat maging mahina. Kasi lalo babae mga anak ko, diba? Hindi kayo dapat maging mahina. Andito ang mama, dito ako para suportahan kayo, gabayan kayo. Sa pagiging ina, ano yung mali? Yung maging enabler ka ng maling gawain ng anak mo. Kung gusto mo siyang maging mabuting tao sa paglaki, ngayon pa lang, maliit pa lang siya, sabihin mo na sa kanya, ano yung hindi dapat gawin, hindi dapat sabihin, ano yung mali? Yung hindi mo pinaglaban ng karapatan ng anak mo. Yun ang mali sa pagiging ina, na hindi mo pinaglaban kung ano ang para sa karapatan ng anak mo. Yun ang mali. Kasi once na hindi mo sila pinaglaban, parang pinakitaan mo na sila na, anak, okay lang yan kung sinaktan ka. Anak, okay lang yan kung kinaliwa ka. Anak, okay lang yan kung nilagyan ka ng tayo sa ulo. Yun ang magiging mali sa pagiging ina. Kailangan ipakita mo sa kanila, lumabang ka. Yan ang labanan ng buhay ngayon. Pahirap na pahirap ang buhay ngayon araw-araw. Iba na rin ang mga tao ngayon. Iba na rin ang isip ng mga tao ngayon. Iba na yung mga ginagawa ng tao ngayon. Pag naging mahina ka sa panahon ngayon, wala, talo ka. Kung nung tayo, nung mga bata tayo, di ba, nakaasa lang tayo lagi dun sa gabay ng mga magulang natin. Kasi isang banda, malaking tulong yung napapalo tayo eh. Lumaki tayo sa ganun. Kasi kung hindi natin mararating kung ano yung meron tayo ngayon eh. Nagiging mahina tayo, di ba? Karamihan sa mga kabataan ngayon kasi Mahina. parang konting post, konting rant, di ba? Parang bawal na silang pagalitan, bawal na silang pagsabihan. Pero tayo nung araw, di ba, grabe, nagkakandaihi tayo sa palo. Pero wala namang ito tayo yun. Look at you. Dalawang side ng pagiging nanay. Isang nakakabuti, isang mali. I'm so proud of you kasi pinaglaban mo at pinaglalaban mo lagi ang anak. At priority At mo. paulit-ulit akong lalaban. Lalong-lalo para sa karapatan namin, Mm-mm. mga anak ko.